kukunin po natin ang kanilang jeep, kukunin natin ang kanilang prangkisa, kukunin na natin ang kanilang seguridad, kukunin po natin ang kanilang kabuhayan. Yung contribution ng jeepney na binabanggit natin doon sa gas emission, yung jeepney, nagko-contribute lang siya ng maliit, or you are just deceiving all of us just to protect others. Congressman, pag nagutom ang aking mga anak, papatay ako. Hindi ba tayo natatakot sa repercussion? I'm not kidding. I'm not kidding. Sinabi sa akin to. Yung consolidation po is a consolidation of the franchise and operations, no. So ang sinasabi po natin, no, deadline for consolidation is April 30, no. If the consolidation is implemented, no, yun pong franchise will be transferred to the cooperative or to the corporation, no. And then kung hindi po magko-consolidate, no, ay hindi na po marirenew yung kanilang franchise individually. Mr. Secretary, I think parang ang hirap pong tanggapin yung sinasabi po ninyo eh. Kasi parang, well, we are encouraging our community, our Filipino people to be more entrepreneur. Kasi ito po kasi kanila eh, ano nila ito, kabuhayan po nila ito eh. As a matter of fact, yung pong prangkisa, ilalagaan nila for so many years eh. Solo po yung prangkisa nila, buhay po nila to. Kukunin po natin ang kanilang jeep, kukunin natin ang kanilang prangkisa, kukunin na natin ang kanilang seguridad, kukunin po natin ang kanilang kabuhayan. And these corporations, yung mga corporation, mayayaman na po yan. But these people are so poor na doon na po na sila umaasa sa kanila pong jeep, sa kanilang prangkisa, pero kukunin po natin sa kanila. And what we are expecting sana, dahil nga akala po namin na yung pong April or March 22 deadline will be in favor of non-consolidation. As a matter of fact, si Mr. Speaker po, nagsalita siya na dapat po ang consolidation will be optional. And when we have spoken with the Speaker, he told us that he's going to speak with the President. Nasa media po yan eh. And now that we are realizing that the consolidation ay yung po ang magiging deadline, eh para po bang sinaksak na naman po kami sa likod nito? Kawawa po yung mga tao, Mr. Secretary. And I believe na dapat po ang consolidation is optional. And as a matter of fact, Mr. Chairman, if I may, allow me, kasi po ang because ang ating pong fundamental aim ng ating pong programa is to be more safe, efficient, reliant, convenient, affordable, and climate change protected, sustainable environmentally. Di ba yun ang sinasabi ng programa natin? Yes. Di ba? At kung titignan natin doon sa tema ng affordable, parang talon-talo na po yung ating pong mga kooperatiba, yung ating pong mga drivers. Dahil ang nangyari po, Mr. Secretary, wala po tayong naganap na bidding dito. At yun ang sinasabi po ni Congressman Joey Salceda when we have a third hearing. Bakit walang auction, walang bidding? And even the land bank that supposedly pinag-aralan na mabuti to, and we will be asking the land bank as well to submit to us, kasi tinanong niya ni Joey Salceda eh. Tinanong niya yung mismong minutes na nangyari sa approval noong 2017 or 2016 about this loan package, which is detrimental to the depositors like us. Kasi hindi secured yung aming yung perang pinautang natin sa kanila eh. Why? No investment, no ownership, no collateral. Inaprubahan na lang to ng land bank. Just like that. Ang sabi nga ng taga land bank eh, cheap loan. 'Di ba? At maaari na malugi ang land bank diyan. That's a problem that we are encountering right now, Mr. Secretary, Mr. Chairman. Because paano na kung mag-fail yung cooperative? Like for example, ako may kasama ako mamaya, darating alauna. Unang-una silang Mr. Secretary, unang-una po sila na nag-consolidate. Unang-una po sila nag-modernize. Ang kanila pong nakaalat sa kanila ay 50. Sa 50 units nila, ang meron po silang modernize ngayon is 20 units. Pero sa 20 units na yon, tamang-tama lang ang kita nila.
At kapag pinalta nila yung another 30 units, babaksak na sila. At 3 taon pa lamang sila nagbabayad. At ang sinasabi nga nila, they cannot maintain already in accordance with their preventive maintenance services, hindi na rin sila makakope up sa binabayad nila. Unlike before, na yung ating pong mga jeep, mga utility vehicle, owned by the different drivers. They are maintaining their own vehicle. Ang feeling nila, negosyo na nila to sarili nilang negosyo Kinuha natin sa kanila, isinama natin sa korporasyon na may kanya-kanyang interes. Okay sana kung perpekto po yung kooperatiba, yung corporation, but not all, Mr. Secretary. And majority of them, hindi po nila kaya. Yung pagpapautang, isa pa pong problema dito, Mr. Chairman, Mr. Secretary, before I ask the Land Bank, saka yung DNR. Kasi according sa statistics, Mr. Chairman, na nakuha ko po, ang number 1 na nagko-contribute, kasi ang isang premise natin yung climate change, di ba? Ito ang isa sa programa natin. Bakit natin tayo nag-modernize? Because we wanted to contribute doon sa tinatawag nating carbon credits at the same time, mabawasan yung ating pong carbon monoxide saka sulfuric content ng ating pong gas emission. Tama, correct. Magtutulong-tulong po tayo doon. And as a matter of fact, kung titingnan mo ang mga pollutants natin sa buong Pilipinas at sa buong mundo, ang number 1 nagko-contribute dito ay yung electricity and heat production. Number 1 sila, 25%. Agriculture, forestry, and other land use, 24% sila. Industry, yung mga industry natin dito na marami, 21% sila. Ang transportation is only 14% ang contribution niya pagdating sa climate change. Now, sa 14% na yan, so sa gas consumption natin, dito sa Pilipinas, ito statistics to dito ginawa to Petrol, gas. Ang kinocontribute niya, 73% sa gas consumption. Electric, 11%. Hybrid, 8%. Sa diesel, 6.4%. At sa 6.4% na yan, yung ating mga drivers na nag-aari ng mga jeep, ang number 1 pa dyan, yung private cars, 1.27 million. Ang tricycle, motorcycle, yung mga bokyo, 8.4 million sila. Ang jeeps, 146,000 lang tayo. And according sa LTFRB, nabawasan pa to. Yung 146,000 dahil nag-consolidate tayo. In other words, Mr. Chairman, Mr. Secretary, yung contribution ng jeepney na binabanggit natin doon sa gas emission, na siyang fundamental aim ng ating programa, ay hindi po tayo nagmamatch. Unahin po natin yung mga private cars, unahin po natin yung mga hybrid, unahin po natin yung mga ibang industry, yung ating pong mga jet fuel ng ating mga eroplano, yung ating mga sea cargo na nagko-contribute sa ating pong pollution. Why not focus on them? These drivers owned that property, that vehicle, that franchise. Kinuha natin. That is the main problem that is not being solved by your fundamental aim to resolve the safety, efficiency, reliability, affordability, problema natin. And most especially, yung tinatawag po ninyong climate change free. Yung tinatawag natin climate friendly. So Mr. Secretary, yung po ang tanong ko, ang liit na porsyento po na kinocontribute ng ating pong mga jeepney. Why focus on this? Ang dami pong sasakyan. Huwag yung maliit na kabuhayan ng ating mga kababayan. Yun po sana ang gusto namin malaman, Mr. Secretary. And I think the President is not being given this right statistics. Statistics po to. 6.46% ang diesel sa consumption ng ating oil. At kung 6.46 yan, yung jeepney, nagko-contribute lang siya ng maliit na percentage para sa sulfuric content and the carbon monoxide content, which in relation to your submitted to us, ay nag-contribute siya, driver. Kaya ito, I will question the DNR on this Because ang sinasabi niya dito, PUJs are accountable for emitting the following: 48% of particulate matter, 27% of sulfur oxide, 21% of nitrogen oxide. Are you serious?
or you are just deceiving all of us just to protect others. Yung Euro 4, Mr. Secretary, obsolete na po yun. Euro 7 na po tayo. And according sa Euro 4, which is 1 milligram, 1 gram per kilometer, yung Euro 7 is 0.50 milligrams per kilometer na. Why nandun pa rin tayo sa Euro 4? Ang binibigyan natin ng registration. Bakit sila pa rin ang binibigyan natin sa DNR, sa EMB, nang ina-accredit natin? Sila lang. Because they are junk, cheap, and then ibabasura sa atin? Why not upgrade in accordance with the Republic Act 8749 every 2 years? Ang sinasabi sa batas, every 2 years, the department shall revise and publish the standards every 2 years or as the need arises. 2016 pa tayo, inaprubahan natin, sinabi natin Euro 4. Dahil siya ay nag-emit lang not more than 1 gram per kilometer. Dito, sinasabi ng batas, kada 2 taon. Bakit hindi nyo upgrade at hindi nyo sundan ang Republic Act 8749, yung Philippine Clean Air Act? Yun ang tanong ko, Mr. Secretary. Pwede pong sumagot, Mr. Chair. Alam niyo po yung requirement na Euro 4 po is just an option, no? In fact, mas gusto nga namin yung mas efficient na engine, no? And even electric vehicles, no? So ang minimum po is Euro 4, but yung Euro 5, Euro 6, Euro 7 and electric vehicles are more welcome. Yeah, exactly, Mr. Chairman, Mr. Secretary. Kung talagang welcome po yun, aside from Euro 4, why not direct, I mean, hindi na po kayo, DNR, pero dapat nag-ano po kayo, nag-consolidate kayo ng mga policy. Why not put in the policy ng DNR na hindi lang Euro 4 and even rehabilitation of the engines? Kasi ang titingnan natin po na ang problema po natin ay yung contribution ng gas emission sa climate. Bakit natin pakikialaman ng chassis? Bakit natin pakikialaman ng design ng sasakyan? Di ba dapat yung engine lang? And there are those additives that's very successful. I have watched all the YouTubes, no? Ang dami, DMX, STP, SBL, LBX, from Singapore, na kapag nilagay mo doon, hindi na siya nagpo-produce ng carbon emission, hindi na siya yung kanyang piston, hindi na what do you call that? Naggaganyan at nagbubuo siya ng carbon na nilalabas ng usok. Hindi na. Why not try to make it more simple for the drivers? Kahit dyan muna sa drivers kasi ilan lang sila. Bigyan natin yung mga malalaking company dito na nagko-contribute ng pollution, ng pollutants. Sino-sino yan mga yan? Ang dami mga industry, ang dami mga car manufacturing, ang dami yung mga tricycle na manufacturing company. Why focus on the drivers ng jeepney? Yun lang po yung aming katanungan, Mr. Secretary, kasi kami po yung nasa ground eh. Ang mga congressman ito pupunta sa kanilang distrito, pupunta-puntahan sila ng kanilang mga drivers. Ito ang sinasabi nila. Kukunin ng aming jeep. Hindi kami paparehistro. Hindi kami paparehistro hanggang hindi kami consolidated. Mawawala ang aming jeep, mawawala ang aming prangkisa, magugutom kami. Ano ang gagawin mo sa amin? Congressman, pag nagutom ang aking mga anak, papatay ako. Hindi ba tayo natatakot sa repercussion? I'm not kidding. I'm not kidding. Sinabi sa akin to. Kaya nakakatakot sa amin, nagpasalamat kami na na-stop to, but unfortunately, kung consolidation din lang ang pinag-uusapan po natin, magkakaroon pa rin po tayo ng problema. Mr. Chair. Mr. Chair. Thank you, Your Honor. Before we proceed, please allow me to acknowledge the presence of the Honorable Franz Castro, one of our deputy minority leader and representing ACT Teachers Party List. Doon po sa kwan ni Dan Fernandez, what was your stand, Mr. Secretary, sa Euro 4 engines na optional? Your Honor, yung Euro 4 po is the minimum po. The minimum. Kasi
from the previous hearing, ito po yung stumbling block or obstacle para po dun sa ating local manufacturers like Sarao and Francisco para po makakuha sila ng units. Kasi according to them, nahihirapan sila na mag-import ng Euro 4 engines. And that is why, if you look around 2017, wala kayong makitang maraming modernized na jeepney talaga. Minibuses ang jeepney na natin ngayon, Mr. Secretary. Yun ang dahil hindi natin tinutulungan yung ating local manufacturers na ma-solve yung problema nila para makagawa sila ng compliant na modernized jeepney. We have never lent a hand to these local manufacturers when in fact, this government should do that first. I-patronize natin yung local industries natin. Yun po yung point doon, Mr. Secretary. The other point is, from your answers to the Honorable Fernandez, why did government not help negotiate the price points for declared units? Kasi if we do that, opportunities of abuse is limited. If government will see to it na tulungan na i-regulate yung price points ng ating mga vehicles. That is my observation and points in the issues raised by the Honorable Fernandez. Meron ka pa bang itatanong? Mr. Chair, ang ano ko lang kasi, meron din kasi silang yung tinatawag na automatic fare collection system eh. And this is being charged by the manufacturer. Doon din sa tinatawag na. Meron kayo, di ba? LTFRB. Meron kayo na automatic fare collection system na kung saan hindi nyo sila pare-renew ng kanilang rehistro kapag hindi nila nabayaran yon, di ba? Correct? Yun yung yung tinatawag nating na kapag papasok ka ng ng jeep or ng kanilang vehicle, beep o kaya yung parang tinatawag na PiliPay o yung tinatawag na Innovate, di ba? May mga ganun, di ba? Pag nag-modernize. Ang problem dito kasi hindi naman all the way yung pupuntahan nila may internet. 'Di ba? Pagpasok mo sa paano mo monitor din 'yon? Kasi nagbayad na sila eh. Yung ating mga units ang isang mga kooperatiba na nakausap ko 1.2 million ang binayaran nila para lamang doon sa sistemang 'yon. But ang problem is hindi lahat nagagawa 'yon. Yung sasakyan kapag pumunta ka sa walang internet, magma-malfunction na 'yon. So, how can you address that kind of problem, LTFRB? Mr. Chair, yung pong AFCS, yung system po nung automatic fare collection, nire-require po natin yan pagka nag-modernize na po yung unit, Mr. Chair. And tama po kayo doon sa challenge or limitation ng internet connectivity sa mga lugar So, how na do you address that? meron po kaming ano na ba natin? Nailabas na Mr. Secretary, tapusin Miss- ko na yung issue yun, no? Kasi para kasing, I think that kind of system can be applicable only on a mass transport system. Pagdating dito sa mga separate na ganito, dapat hindi na natin sila kino-comply ng ganyan because we all know that this is being abused as well. Dahil, Mr. Secretary, I have encountered some problem with this, yung AFCS, na yung mga taong ginagawa nila, pinupuno din nila yung sasakyan, punong-puno eh. Yung kanilang bus na maliit, na ginawa nilang jeep nga. Tapos, hindi nila nagagamit yun. Dinadaya lang nila yung mga sarili nila. Dahil nga yung AFCS, pag dumating sa mga area na alam nila walang internet, pinapatay na nila o sinasadya nila, para sa ganun yung mga sumasakay ng mga pasahero doon, hindi na na-account ng AFCS. Because AFCS, the main function of that is to monitor how much will be the income of the vehicle. Am I right? including, Mr. Chair, the distance traveled, the route, yung tinakbuhan nung ruta nung Oo nga sasakyan. That's a problem LTFRB Imagine you have different units, thousands of units in all over the country. Umiikot na yan, nilalagyan mo ng system na ganyan. It's all about yung pagkikitaan doon sa system kasi magbabayad sila ng monthly sa system. Additional burden sa kanila. Mr. Why Chair, not maintain the
the historical and cultural that we have in this kind of mass transport. Yung mass transport na pinaplano ng ating secretary about dun sa mga train natin, okay yun, maganda yun, gamitin nyo dun. Pero ito, this is something unique eh. Hindi mo maa-apply yung ganun eh. Tell me, sa tatlong pilot area nyo, ano ang naging successful sa AFCS? Mr. Chair, if I may, the Go. AFCS, Mr. Chair, will be the tool Hindi, to be you're not answering used it eh. by the You're not government. answering it eh. Sa tatlong Hindi, pilot area mo, tanong, Ah, sa kindly tatlong- listen to the question. sa tatlong tanong ko, sa tatlong pilot area nyo sa AFCS, ano ang successful? I will answer for you. Because I've talked to them. Board member, Mr. Chair, the status of the AFCS right now hindi is status ang tinatanong ko sa'yo. to Kasi tinatanong ko muna, sagutin mo tapos I'll let you answer. I'll let you answer your own question. yes, Mr. Question Chair. yan eh. Yes, Anong question Mr. ko? Ang question ko sa iyo, sa tatlong pilot area nyo, ilan ang successful sa AFCS? Mr. Chair, I do not have that I have the information right information. now. Una, SPTC, San Pedro, failure kayo. Lukban, Genesis, failure kayo. Silang, failure kayo. I've talked to them. Pero nagbayad na sila. Oh, additional gastos. Sino kumikita dito? System. Correct? Kasi binayaran nila yung system, nakakabit na sa kanila yung mga makina eh. Yung equipment para pagpasok mo eh. Meron kang card na gagamitin, BIP, Innovate, o kaya PhilPay. Wala lahat yun, hindi gumana. Mr. Chair, the pilot studies that you mentioned, Mr. Chair, was funded by the DOTR. So there were no payments made by the transport service entities Correct. At ang which gumastos participated doon, in alam mo kung sino gumastos doon? the DOTR. Yes, Asan Mr. Chair. yung perang yon? Pera namin yon. Pera mo yon. Pera natin lahat yon. So sasabihin mo, walang gastos sila. Okay, good. Wala silang gastos. Eh, paano kami? Saan nyo dinala pera namin? Did you get the point? Yes, Mr. Chair. That's the reason why we're asking you to bid it eh. Magbid kayo. Huwag kayong subo kayo ng subo sa mga drivers. Subo kayo ng subo sa kooperatiba. Eh, yung mga kooperatiba, ang mga members sila, mga drivers natin, sila ang inabuso natin dito sa programang to. Mga mahihirap nating kababayan. Bakit hindi nyo gawin yung programang yan doon sa mga luxury cars? Hindi nyo gawin doon sa mga... Your Honor, please wind up. Okay. Mr. Chair. Hindi, yung land bank, babalikan ko na lang, Mr. Chairman. Sige, Thank you. You want to say something, Madam? Mr. Chair, Mr. Chair, the DOTR with the DICT and the DTI is working on the interoperability of the AFCS, Mr. Chair, because the PNS for the AFCS has been published, Mr. Chair. The lessons from the pilot studies were included in Madam, this working draft. Huwag nyo na pong sabihin sa amin yan. Eh kung yung tollways na ang tagal na nating gustong magkaroon ng interoperability hanggang ngayon, naantay ko nga kung anong mangyayari eh. It is enough na sinabi ni Honorable Fernandez yung kanyang observations and you do something about it. Di po ba? Yes, Mr. Chair. Yes. Huwag na kayong mag-reason out. If you know na medyo may pagkukulang kayo, eh huwag na kayong dumipensa. Mas maigi siguro tumahimik na lang kayo. Di ba? Kasi, hindi, you can notice, ako, as the chairman of this committee, dati hindi naman ganyan ka-passionate at saka kompleto yung research ni Honorable Fernandez eh. Ang alam ko, doon lang siya magaling sa energy eh. Last na to, Mr. Sec. Kapraso na lang. Kapraso na lang. Kasi I am trying to have the luxury din of course nung presensya ng ating good secretary. I know deep in his mind he's trying to think the betterment of our people as well. And I have that benefit of the doubt that something will be coming out good in this hearing. Sir, Mr. Secretary, kasi ang iniisip ko dito, the stop, the back stop on the DOTR eh. Pagdating po dun sa pag-accredit ng mga bibilin ng mga kooperatibang mga units. Hindi tayo po nagdaan doon sa sinasabi po nating kooperatiba, corporation, i-bid nyo yan ha. Ayan yung mga accredited. 50 lahat yan. Sa 15 yan, lahat yan pasado sa PNS namin, Philippine National Standard. Lahat yan dumaan sa emission, dumaan sa lahat ng mga standard, yung safety, efficiency, reliability. Pasok na yan. Mr. Secretary, what we need is, yun nga, yung sinasabi ko rin, but miski sa land bank, dapat
dinaan sila sa bidding. Can we possibly ask the leadership of the DOTR to make this a policy na ang mga kooperatiba magkaroon sila ng sariling bidding para hindi lamang yung mga opisyal ang nakikipag-usap doon sa mga manufacturing company, kundi mismo yung kanilang kinreate na community under the cooperative will be discussing the bidding process, which is in relation to the Philippine Commission, Philippine what do you call this? The Philippine Competitive Commission, na sana idaan natin because public utility po to, Mr. Chairman, Mr. Secretary. Sir. Thank you, Congressman, Chairman. No? Alam niyo po yung pagbibili ng mga equipment, no, or vehicles is not the responsibility of the OTR, no. Ang may responsibility po diyan ay yung mga cooperatives, no. Because cooperatives are the ones who will purchase it, no. Gagamitin nila yung sarili nilang pondo, sarili nilang pera. So dapat yung cooperative ang nagbibid, Sec, no. meron po tayong pera dun eh. 250 po tayo per unit eh. Pera natin yun eh. Yes, opo, opo. Guarantee po, ano natin po yun, yung tinatawag na government subsidy. At sa Actually, mga tulong po natin yun, Yes, no? correct Tulong po, po subsidy. natin sa kanila. And that's the reason, Ngayon, and that's the reason why, Mr. Secretary, if I may po, no? Mm. Because this is our money. Pera po natin yon. And at the same time, meron silang pera. So it's a joint eh. So is it just just right that we protect the money of the government by having those corporation be mandated or what's this? Susunod po sa atin yan eh. Susunod po yan mga yan. Sasabihin, oy, magbidding kayo. Susunod po yan. Sabihin niyo po lamang. Pero pag hindi natin sinasabi sa kanila na, o sige, bahala na kayo mamili. Eh, kanya-kanya po talaga yan. Magkakanya-kanya yan, Mr. Secretary. They will never comply. Because we don't have any concrete policy on how to procure itong mga vehicle. Magkakanya-kanya po yan. And if in doing so, Mr. Secretary, we are inviting corruption. We are inviting corruption because we don't dictate on the policy. Because pera natin to, 280,000 is being given by the government. And it is a loan package that being used by the Land Bank of the Philippines and DPP, which is the money of all the depositors. Pera ng bayan. Your Honor, last na. Kasi yun lang po, Mr. Chairman. Sana po, Mr. Secretary, yung lang po, gusto ko lang po magkaroon ng concrete answer. Can we have a policy na magdaan naman sila sa bidding?